Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, we are finally gonna talk about how I lost weight. Actually, hindi ko alam kung paano ko sisimulan itong pagkukwento ko kung paano ko napababa yung timbang ko. Sorry, masyadong ayos na ayos. Galing ako sa shoot. Nasayangan ako sa makeup ko, so sabi ko, mag-film na lang tayo ng vlog. At isa to sa pinaka nire-request sa akin. Sana makatulong din sa iba to. Pero syempre, disclaimer lang, pwedeng hindi mag-work sa inyo yung nag-work sa akin kasi syempre, iba-iba tayo ng katawan. At mas okay pa din na mag-consult sa doctor. Basta ako, ikukwento ko lang kung ano yung nag-work sa akin. Okay, let's start. Ayoko siyang gawin ng masyadong maraming paligoy-ligoy. So, dire-diretso lang ako magkukwento sa inyo. I was so desperate to lose weight. As in, kung napapansin nyo na bihira lang ako mag-post ng mga dance videos, it's because hindi ko nagugustuhan yung nakikita ko sa salamin. Hindi ako confident sa itsura ko. Meron kasi ibang mga bodies na bagay sa kanila yung may laman. Pero as for me, hindi ko nagugustuhan yung sarili ko pag tumitingin ako sa salamin. So, sobrang gusto ko talaga mag-lose ng weight. Hindi rin ako consistent mag-workout. Parang laging back to day one. Parang pinakamatagal ko na ata na workout is 3 months na tuloy-tuloy. So, wag kayong mag-alala, hindi ko kayo like pipiliting mag-workout or kung ano man. Yung unang-una talagang i-share ko sa inyo guys, alam nyo ba, nag-inquire ako ng liposuction. Ganun ako ka-eager na pumayat. Eto guys, sobrang magiging honest talaga ako sa inyo. Isang beses lang ako nag-inquire ng liposuction sa isang clinic lang. At yung reason kung bakit hindi ako natuloy sa liposuction, dahil namahalan ako. Walang halong eme yun guys. Sa iba siguro okay yung price na yun, pero as for me, namahalan ako. Ang in-inquire ko doon is yung arms, yung bra line, upper back, tapos 360 abdominal. Tapos may kasama na siyang tightening. So yung regular price na binigay sa akin is 640,000 pesos. Tapos nung sinabi ko na it's too pricey for me, diniscountan nila ako ng 510,000 pesos. Well, yes, ang laki ng diniscount nila. Pero, napaisip talaga ako na 510,000 pesos. Guys, liposuction yun hindi yun like BBL na to-transfer mo yung fat and whatsoever. As in, tatanggalin lang talaga yung fats with tightening. So, sabi ko sa sarili ko, 510,000 pesos. Worth it ba? Iniisip ko maigi, hindi naman ako like overweight. Like kunyari overweight ako tapos sobrang laki ng mababawas talaga sa timbang ko. I might do it. Pero as for me talaga, namahalan talaga ako. Yun talaga yung dahilan ko ba't hindi ko siya natuloy. Actually, pwede ngang mura na yung napuntahan kong clinic. Pero yun nga, balik tayo sa inisip ko kung worth it ba. Syempre may Athena na rin ako. Yung 510,000 na yun, ano na yung mabibigay ko kay Athena nun. So baka kaya pa na may ibang paraan kung paano ko pumaya. So hindi ako natuloy doon, nag-inquire lang ako, pero hindi ako natuloy sa clinic na yon. I swear to God, hindi ako nagpa-liposuction, nakatulad ng sinasabi ng mga comments sa TikTok. Hindi rin ako nagpa-BBL. Well, I understand na iisipin nila yun kasi hindi sila sanay na nagsiswimsuit ako. So, ngayon lang nila talagang pinaka nakita yung body ko. Tapos, nag-iba pa kasi pumayat ako. Pero at least dito, makaklaro ko na hindi po ako nagpa-BBL. Hindi rin ako nagpa-liposuction. Okay, so ang dami ko sinasabi, paano nga ba ako pumayat? So, after nun, yung hindi nga ako natuloy sa liposuction, meron ni-reco sa akin yung friend ko na si Jenna. Hi, Jenna! Sabi niya na may nakita siya sa Instagram na doctor na ang focus niya is like obesity medicine. Tapos merong isang artista na nabawasan siya ng 4 kg in 1 month. Sabi ko, okay, sige, check natin. Actually, hindi nga ako masyadong interested nung una. Pero nung stino ko, promising. So, sabi ko sa kanila, sige, ako muna magka-try, then I'll let you guys know if okay. So, ayun, yung doctor na yun is si Doc Angeles. So, yung price dito, guys, actually, depende din talaga sa pangangailangan mo. Depende sa needs mo. So, hindi ko alam kung pare-parehas ng price, pero bibigyan ko na lang kayo like ng approximately 23,000 sa unang buwan. Sa pangalawang buwan, siguro mga nasa 15,000. So, pwede na kumpara dun sa 640,000 na liposuction. Ito talaga yung pinaka nag-work sa akin at reason kung bakit ako pumayat. Marireko ko ba si Doc? Well, oo, kung gusto mo pumayat. Pero sa experience ko kasi, hindi ko like makausap si Doc with quality time kasi sobrang dami niyang patients. I'm telling you guys, grabe yung pila doon. Like, 1 hour and 30, minsan naabot pa ng 2 hours sa pila kasi sobrang dami niyang patients. Well, effective naman kasi talaga yung program niya. Pero ayun nga, every time na turn ko na, hindi aabot ng 10 minutes yung pag-uusap namin. Minsan, hindi din aabot ng 5 minutes yung pag-uusap namin. Sobrang rush lagi. So, hindi ako makapag-ask ng questions. Ewan ko, nahihiya na rin ako kasi feeling ko nagmamadali siya. Tapos parang,
okay, ito yung weight mo, ganito yung take mo, ganyan, then bye. So parang ganun lang. Hindi ako naka-experience like ng quality time na talagang marami akong matatanong, marami din siyang masasagot. So hindi ko sure if okay kayo sa ganun kasi as for me, hindi ako nagkaroon like ng privilege na makausap si Doc. I'm not sure with other patients or other celebrities, maybe may quality time sila, pero sa experience ko, hindi ko nakakausap si Doc, kami ng mom ko. So, yun lang siguro yung cons, yung sobrang habang pila, tsaka yung wala ng quality time with a consultation. So, okay, ano nga ba yung program na ginawa ko? Meds to, at tsaka diet. May nireseta si Doc na gamot. Yung mga pinatake niya sa akin is HCG drops, Phentermine, safflower oil, and glucomana. Hindi ko i-discuss kung paano ko siya iti-take. Kasi baka mag-self-medicate kayo. So, galing siya sa reseta, hindi siya same for everyone. Actually, magkaiba kami ni Mommy. So, please, huwag kayo mag-self-medicate, guys. I'm not sure din if makukuha niyo siya ng walang reseta ng doktor. So, please consult a doctor. Huwag kayo mag-self-medicate. Sobrang kulit pa naman ang iba dyan. Baka delikado yun for your health. So, hindi ko i-discuss kung tuwing kailan ko siya tinitake or whatsoever. Pero sinabi ko lang yung mga gamot na tinake ko. Diet, okay. No carbs, which means no rice, no pasta, no bread, no fat, no oil. I know, medyo overwhelming siya, pero mind you guys, may gamot ako na tinitake. So, medyo nakaka-help yung gamot na tinitake ko para kayanin ko tong diet na to. So, ano nga ba yung regular day ko? So, breakfast, it's just liquid. Ang lagi kong breakfast is black coffee with 2 Splenda. If hindi kayo nagko-coffee, pwede kayo mag-green tea or protein shake. Ang lunch and dinner ko naman, guys, lagi lang 100 grams ng chicken breast. Kung beef man, dapat tenderloin. At saka kung pork man, dapat tenderloin din. Pwede din yung mga white meat na fish. So, ilalagay ko na lang dyan kasi medyo madami yung mga pwede nyo namang kainin. Yung mga meat tsaka fish, pwede siyang grilled, boiled, baked, air-fried. Basta wag lang yung fried food na gamit cooking oil. Kasi di ba nga bawal ang oil. So, pag nagutom, snacks. Pwede ako mag-snack ng morning and afternoon. So, yung mga snack lang na pwede kong kainin is isang green apple, 6 slices ng pomelo, 1/2 cup ng blueberries, or isang pirasong grape. Sa veggies naman, eat all you can na veggies, pero bawal siya i-combine. So, if ever may meal ka, only one kind of vegetable per meal. Ang ni-recommend sa akin ni Doc na pampawala ng belly fat is broccoli, cauliflower, and cabbage. Tapos, sa ibang mga vegetable naman, okay na okay yung mga any leafy na vegetable. Other tips naman guys, kailangan matubig ka. Well, guilty ako doon kasi hindi ako masyadong matubig. Pero uuhawin ka talaga at baka mahilo-hilo ka. Kaya lagi ka dapat parang 2 to 3 liters ng water. Actually, pwede ang virgin coconut oil. Pero 1 tablespoon lang per day. So, yung mga things to avoid, well, carbs, oil, fat. Pina-avoid din sa amin ang nuts and coconut meat kasi ang taas ng calories niya. Bawal din ang mayonnaise, butter, gravy kasi meron siyang oil. So, kailan ba ako nag-start mag-diet? Nag-start ako mag-diet talaga September 27 last year. So, yun yung start ng diet ko. 59 kg ako noon. Tapos, in just a week, I lost 2 kg. Tapos, after a month, I lost 4 kg. Katulad ng pinromise ni Doc na 4 kilograms in 1 month. Then, in 2 months, I lost 7 kilograms in total. And then, I took a holiday break. Napasarap ang kain. Gusto ko talaga ma-enjoy yung holiday, guys. Pero grabe din talagang kinain ko nung sa LU. So, I gained 3 kilograms again. So, from 59 to 57 to 55 to 52, tas nag-55, diba? So, after that LU trip, sabi ko, magda-diet ako ulit. So, nag-start ulit ako ng diet March 4. So, from 55, now, I'm 51. Actually, ang gusto kong weight talaga is 48. Pero kasi, ang cons ng diet na yun sa akin, sobrang hinang-hina ako. At gusto ko, pag na-reach ko yung 48 na yun, dahil sa exercise. Kasi nung nag-diet ako, di ba, sobrang hina ko, hindi ako masyadong makasayaw. Ang lala ng diet eh, wala akong mapagkunan ng lakas talaga. So, gusto ko ibalik yung lakas ko, kaya ako din sinop yung diet ko. So, ngayon, nagka-calorie count na lang ako, tapos nilalessen ko na yung sweets. Ayun nga, kukunin ko na yung pagpayat ko sa physical activities naman ngayon. I wanna try Pilates, I wanna start running again, I wanna dance again, do badminton and all that. So, things I learned. Siguro, don't overeat. Kasi dati, kunyari yung honey glazed donut, kapag nakikrave ako, kailangan 3, ganyan. So, ngayon, kaya ko na isa lang. Pangit kasi yung sobrang pagbabawalan ko talaga yung sarili ko kasi mas lalo ko siyang kinikrave. So, from 3, isa na lang. Namatay yung ilaw ko. Sorry guys, nawala ilaw ko. But anyway,
Actually, isa sa pinaka hindi ko in-expect is yung order ng kape ko. Alam niyo ba guys, dati yung order ng kape ko, ganito siya. Tall iced caramel macchiato with 4 pumps of white mocha sauce with extra caramel drizzle. Grabe, araw-araw ko yan in-order. Pero grabe, totoo pala talaga yung masasanay ka din talaga. Kasi sa una, sabi ko, hindi nyo talaga ako mapapainom ng Americano or black coffee. As in, hindi talaga, big no. Pero kasi guys, kapag deprived ka na sa pagkain, tapos yun lang yung pwede mong inumin at kainin, wala kang choice eh. So pag wala kang choice, masasanay ka talaga. Like, isang buwan pa lang, nasanay na ako. Ngayon, hindi na ako bumalik sa ganong order. Ngayon, yung order ko na iced Americano with 2 Splenda. Like, grabe, hindi ko ma-imagine yung amount ng sugar na ini-intake ko noon araw-araw. Tapos, magre-reklamo ko na hindi ako pumapayat. Isa pang nakatulong talaga sa akin, guys, shirataki rice. I swear, lifesaver. Thank you so much, Buddy by Als. They didn't pay me to say this. Pero, sobrang rice lover talaga ako, guys. Hindi ko alam gagawin ko pag walang rice. Like, na-try ko na lahat eh. Brown rice, adlay rice. Pero, bumabalik pa rin talaga ako sa original na lasa nung nakasanayan ko na rice, na white rice. So, itong shirataki rice, yung pinaka-close na to that. Tapos, ano pa bang mga na-realize ko? Actually, mag-iiba pala talaga yung mukha mo, no, kapag pumayat ka. Actually, sabi din ni Doc, mas tumatangos yung ilong mo kapag pumayat ka kasi daw mas bumababa to. So, mas nagiging ganun yung ilong mo. So, mag-iiba talaga yung mukha mo when you lose weight. Wala pa po akong ginagawang surgery sa face ko. Kasi nakikita ko yung top search sa TikTok na Riva Kennery old face. Tapos nagko-comment sila minsan na, alam, mas gusto ko yung mukha niya dati nung hindi pa siya na surgery. Guys, sobrang open book ng life ko. Like, naka-vlog every single milestone ng buhay ko. Lahat ng mga nangyayari sa buhay ko naka-vlog. So, pwede nyo namang i-compare kung meron talagang drastic na change sa face ko. Mag-iiba talaga yung face mo kapag nag-lose ka ng weight. That's for sure. Yes, pumayat ako ng walang workout, just diet, tapos meds. Hindi ko alam if meron pa akong hindi nasabi, pero if ever man na may mga questions pa kayo, tatry ko yung best ko sumagot dyan sa comment. But yeah, sana nakatulong. If kaya nyong gawin yung diet na yon na wala yung mga meds, good for you. Pero yun talaga yung nagpa-lose sa akin ng 8 kilos. So yun lang. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye!